Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2374. Tumawa si Daryl sa loob. Saglit na naging blanko ang kanyang isipan nang makita ang mga figure na papalapit sa kanya. Pagkatapos ay masiglang ngumiti siya nang mapagtanto na sila sina Chang'e at Chunyangzi, o Lu Dongbin. Nang subaybayan ni Yang Jian si Chang'e, napilitan siyang magtago sa bundok kung saan nililinang ni Chunyangzi. Hindi pa siya nakikita ni Daryl mula nang magpaalam sila. Hindi niya naisip na ang dalawa ay lilito sa ganoong perpektong tiyempo kapag nasa panganib siya. Natigilan si Chester at ang iba pa, at nalito sila. Bakit nagtataglay ng matinding kapangyarihan ang matandang iyon? Ang kagandahan ng babae ay hindi rin mailalarawan sa isang tao. Walang mga salita upang ihatid ang kanyang kaaya-ayang pagkatao. Si Chester at ang iba pa ay hindi kailanman nakita ng personal si Chang'e, ang kanyang malaengkanto na hitsura at matikas na pag-uugali ang nakakaakit sa kanila. Ang daan-daang libo ng mga sundalo sa North Mona Army ay walang hingal nang makita ang kanyang magandang hitsura. Alam ng lahat sa North Mona Army na si Chang'e ang babae sa likod ng Emperor Haoyi, na namuno sa buong mundo. Saglit na natigilan si Zhang Ju nang makita siya. Sinuri niya ang hitsura nito nang may maalalang mga mata, at ang ekspresyon ng mukha ay mukhang salungatan. Naisip niya na mayroon siyang kumpletong kontrol sa sitwasyon, ngunit ang biglaang hitsura ni Chang'e ay nag-ambala sa kanyang plano. Tumagal ng halos kalahating minuto bago maipawn ni Zhang Ju ang kanyang sarili, magalang siyang yumuko kay Chang'e. Nako, kung hindi si Lady Chang'e, kasiya siya kung mapunta sa presensya mo, maganda ang sinabi niya. Ano, habang bumabagsak ang mga salita, tumalon sa gulat sina Chester, Quincy, at ang iba pa sa pangalan. Chang'e iyon si Lady Chang'e. Hindi tulad ng iba, huminga ng malalim si Daryl at binati siya ng madali nang may mapaglarong ngisi. Medyo matagal na, Lady Chang'e. Ang kanyang pag-uugali ay naiiba mula sa mapagpanggap na kilos ni Zhang Ju. Ang kanilang pagkakaibigan ay mababalik sa kanyang nakatagpo kay Chang'e mga kalahating taon na ang nakakalipas nang magbonding sila sa isang serye ng mga kakaiba at kakaibang mga kaganapan. Ang oras na ibinahagi nila ay palaging isang bagay na dapat tandaan. Tumango si Chang'e sa ngisi ni Daryl habang bakas ang pagkabalisa sa kanyang nakamamanghang mga tampok. Ito ay naging isang habang, ngunit na Daryl Darby ay pa rin bilang masungit tulad ng dati, naisip niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin kay Zhang Ju, at may malamig na tono. Sinabi niya, Zhang Ju, maaari mong ibagsak ang iyong kilos. Narinig ko na mula pa nang ikaw ay maging commander ng Yang Jian, naglunsad ka ng mga pag-atake laban sa iba pang mga kontinente at sinalo ang mga mahihina. Seseleke na ng tribo ng Raksesa ang Siyam na mainland, at sinusubukan mong maging sanhi ng isang digmaang sibil sa halip na ipagtanggol ang iyong tahanan sa iyong mga kakampi. Upang magkaroon ng isang lalaking tulad mo bilang pinakamataas na commander ng North Mona Army ay isang kahihiyan sa kontinente ng North Mona. Ang kanyang mga salitang tumusok sa hangin ay malakas at malinaw. 3 araw na ang nakalilipas, nahuli ni Chang'e ang balita na ang tribo ng Raksesa ay umakyat sa Chaotek Mountain Range at nakikipaglaban sa Nine Mainland. Ang Yang Jian at ang Raksesa King ay nakipaglaban sa isa't isa, at pagkatapos ay kapwa nawawala. Nagulat si Chang'e, hindi niya sinayang ang isa pang segundo upang humingi ng tulong kay Lu Dongbin. Nang makarating sila sa Chaotek Mountain Range, nakita nila si Zhang Ju na pinamunuan ang North Mona Army upang makipagdigma kay Daryl. Ang isang babaeng kasing talino at banal tulad ni Chang'e ay agad na naintindihan ang sabwatan ni Zhang Ju at nagsalita upang kondenahin ang kanyang aksyon. Lady Chang'e, wala ka sa posisyon na hatulan ako. Sinabi ng chismis na iyong binabalak ang pagpatay sa Emperor Haoyi kasama si Zhu Bajie, at ang kanyang kamahalan ay naghahanap pa rin para sa iyo. Ang gumawa ng ganoong krimen ay isang insulto sa lahat ng respeto at pagsamba na natanggap mo sa mga nakaraang taon, Zhang Ju said as his expression sank into a sneer. Bakit ikaw? Chang'e scowled, ang kabastusan niya ay kitang-kita na pumukaw sa kanya.
Iyon ay walang anuman kundi isang hindi pagkakaunawaan. Bukod, kung ano ang mangyari sa loob ng palasyo, hindi mo lugar na humusga. Huminto siya upang tumingin sa paligid nila at direktang nakausap ang daan-daang libong mga sundalo ng North Mona. Mga mandirigma, kayo ay mga kalalakihan na may hindi matitinag na katapatan sa inyong hari at bansa. Ang Rakshasa Army ay narito upang sirain ang aming tahanan, at narito ka, sumusunod sa mga utos ng isang hindi matapat na tao, pinapabalik ang iyong sandata laban sa iyong mga kasama mula sa parehong ugat. Wala ka bang kahihiyan kaagad? Lahat ng mga sundalo ng North Mona ay nakayuko ang kanilang mga ulo ng walang kasalanan, at wala ni isang lalaki ang naglakas loob na tumugon sa kanya. Tumawa si Zhang Ju sa paghamak at sinabing, Lady Chang'er, tigilan mo na ang iyong pagtatangka sa pagmamanipula ng mga sundalo. Hanggat ang bagay ng iyong pamamaraan laban sa Emperor Hao Yi ay mananatiling hindi malulutas, walang sino man ang makikinig sa iyo. Si Chang'er ay may sapat na kabastusan ni Zhang Ju, humarap siya kay Lu Dongbin at sinabi, Master Chunyang, hinihiling ko sa iyo na dalhin mo sa akin ang kasuklam-suklam na lalaking iyon. Kabanata 2375. Si Chester, Quincy, at ang iba pa ay muling hindi nakapagsalita habang nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkamangha sa narinig nilang pangalan. Ang matandang pari na tumayo sa harap nila ay ang bayani ng Daoist na sinasamba ng marami sa buong Siam na lupain Chunyangzi, Lu Dongbin. Kilala siya bilang lalaking malapit sa Diyos sa sekta ng Daoist. Sino ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Chunyangzi? Walang isang tao sa Siam na darling ang mag-aangkin na hindi kilala siya. Nang napagtanto niyang siya ang sentro ng atensyon, marahang ngumiti si Lu Dongbin at sinabi, Lady Chang'er, hindi mo na kailangan magtanong. Tumalon siya sa hangin nang sabihin niya ang huling salita at dumulas patungo kay Daryl. Huminto siya sa kalagitnaan ng hangin nang siya ay halos 20 metro ang layo mula sa Zhang Ju at sinabi, Zhang Ju, ang hindi makatarungan ay palaging mapapahamak sa sariling pagwasak sa huli. May isang oras kung kailan mo itinatag ang Yellow Turban Rebellion at nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako, at narito ka ulit, sinusubukan mong hilahin ang gatilyo sa isang digmaang sibil sa pagitan ng mga kontinente sa Siam na mainland. Pinapayuhan ko na itigil mo na yan kapag kaya mo pa. Mabaho ka pare, isave ang iyong mga lektura para sa iba. Kapag pinamunuan ko ang Yellow Turban Rebellion upang sakupin ang mundo, nagtatago ka pa rin at nagsasaka sa ilang yungib. Ngayon na nagawa mong maging Grandmaster ng Daoism, sa palagay mo na sa kalagayan ka upang mag-aral sa akin. Sumagot si Zhang Ju na may ganap na paghamak. Nang mapagtanto niya na walang balak si Zhang Ju na pigilan ang kanyang kilos, marahang bamantong hininga si Lu Dongbin bago niya sinabi, kung pipilitin mo, ganoon talaga. Isang alon ng tunay na enerhiya ng Daoist ang sumabog mula sa loob ng Lu Dongbin habang siya ay nagsasalita. Kaagad, ang hangin sa paligid niya ay tila nagyayelo sa lugar bilang isang pananakot aura mula sa kanya. Ang bawat tao sa bukid ay parang walang hininga sa malalim na dagat. Patuloy na inilipat ni Lu Dongbin ang kanyang kanang braso at itinuro ang kanyang palad laban kay Zhang Ju habang naglulunsad siya ng isang atake ng hindi kapanipaniwala na lakas. Kasabay nito, isang napakalaking 8 trigram figure ang nagsimulang mabuo sa likuran ni Lu Dongbin. Ito ay ang 12 Royal Guards ang paglipat ng pirma na nagpakilala sa mundo sa kanyang pangalan. Nang maramdaman niya ang kakilakilabot na lakas ng pag-atake ni Lu Dongbin, si Zhang Ju ay kumunat at nagmura sa loob. Sa palagay ko siya ay napakahirap pagkatapos ng lahat, naisip ni Zhang Ju habang mabilis siyang tumugon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang panloob na enerhiya. Ang mga ilaw na may hugis ng mga espada ay sumabog mula sa hawak niya sa kanyang kamay. Ipinadala niya ito upang kontrahin ang atake sa palad ni Lu Dongbin. Umikot ang hangin, at ang mga ulap ay umikot sa kaguluhan sa sobrang lakas ng engkwentro. Ang bawat isa na nakasaksi sa tunggalian ay naramdaman na tumigil ang kanilang puso nang makita iyon. Bam! Sa sandaling ang pag-atake ng palad ay sumalungat sa ilaw ng mga espada, naglabas ito ng isang shockwave. Ang mundo ay gumalaw at nagpadala ng alikabok at buhangin sa hangin habang sila ay dahan-daang nagsimulang mawala. Sina Lu Dongbin at Zhang Ju ay nasa 100 metro na ang layo mula sa isa't isa. Kaya't iyon ang kapangyarihan ni Chunyangzi. How overrated, sinabi ni Zhang Ju habang pinapigilan niya ang kanyang sarili upang i-scan si Lu Dongbin pataas at pababa ng may pagkasuklam.
Nanatiling tahimik si Lu Dongbin sa insulto. Tinaas niya ulit ang kanyang kanang braso, at sa isang malutong na pag-click, isang espada na kasing puti ng unang snow na lumitaw sa kanyang kamay. Iyon ay isang jade sword na huwad na may isang ice jade na nabuo higit sa 10,000 taon na ang nakalilipas. Natagpuan ito ni Lu Dongbin 500 taon na ang nakalilipas sa tuktok ng Snowy Mountains at ginawang isang lilarango na espada ng jade. Sa sandaling iguhit niya ito, bumagsak ng labis ang temperatura. Isang sword-rank sword na gulat ang karamihan ng tao nang makita ang espada na iyon sa kamay ni Lu Dongbin. Isang lila na rango na jade sword, hindi bababa. Ang isang armas na lila rango ay maaaring hindi bihira, ngunit ang isa na huwad na may puting jade ay isa sa mga pinakabihirang bagay sa mundo. Mabaho ka pari, nang maramdaman niya ang aura na tumalsik mula kay Lu Dongbin, hindi na napapanatili ni Zhang Ju ang kanyang pagpipigil. Sinabi niya, nais mong tumawid ng mga espada sa akin. Ang pagiging espada na pinagkadalubhasaan ni Zhang Ju mula sa immortal na dalisay na banal na kasulatan ay pangalawa. Sa wala, si Lu Dongbin ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan kung tunay na plano niyang harapin siya ng isang espada. Tama iyan. Kalmadong sumagot si Lu Dongbin, Zhang Ju, totoo na ang natutunan mong espada mula sa immortal na banal na kasulatan ay napakalakas, ngunit sa parehong oras, ito ay masama. Dapat mong malaman na ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Palagi ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Ang 5 salitang iyon ay tumusok sa hangin na kasing linaw ng kampanilya. Kabanata 2376. Si Zhang Ju ay nabigla sandali sa mga salitang ito, ngunit agad siyang nagsimulang tumawa. Ang kabutihan ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Napakahusay, tingnan natin kung ano ang nakuha mo noon. Mahigpit na hinawakan ni Zhang Ju ang kanyang espada at dumako patungo kay Lu Dongbin. Umiling si Lu Dongbin sa pagbitiw sa tungkulin at bumantong hininga bago siya sumigaw ng Supreme Illusory Sword. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang bigyan si Zhang Ju ng isang pagkakataon na tabyusan ang kanyang sarili, ngunit wala siyang magagawa kung ayaw ng lalaki na kunin ito. Kaagad, kasama si Lu Dongbin bilang sentro, ang mga ulap mula sa loob ng 1,000 metro na radius ay sumabog sa kawalan ng pagkakaroon, habang ang isang sinag ng ilaw ay lumitaw at dahan-dahang sumiksik sa hugis ng isang espada. Inikot ng hangin ang ilusyong tibak, na inilalantad ang katotohanan na ito ay isang produkto ng panloob na enerhiya. Ang tibak ay tumingin kamangha-mangha at sinimbolo ang pagbibigay diin ng pagkakaisa sa loob ng Taoism. Sa isang iglap ng mata, ang ilusyong tibak ay tumusok sa hangin at dumulas patungo sa Zhang Ju. Aminin ang pagkatalo, Zhang Ju. Sigaw ni Lu Dongbin sa malamig na tono. Ang napakalaking ilusyong tibak ay napunit ang kalangitan, halos parang pinak. Putol nito ang mundo sa kalahati ng takbo nito. Ang tibak ay gumalaw sa isang bilis na halos hindi mapigilan ng isang mata ng tao, dumating ito bago ang Zhang Ju sa isang split segundo. Napakalakas ba talaga ni Lu Dongbin? Ang ilusyong tibak na iyon na sumabog mula sa loob niya ay tila napakalakas para sa isang mukontra. Nag-iingat si Zhang Ju habang hinihimok niya ang kanyang panloob na lakas na nagmula sa immortal purong banal na kasulatan. Nang walang pag-aalangan tumawag siya ng isang ilusyong tibak pati na rin para sa isang counterattack. Kumalabog ang mundo habang nagkalaban ang dalawang espada. Isang muffled grunt ang lumabas mula sa bibig ni Zhang Ju habang pinapadalhan siya ng paglipad paatras at lumapag ng higit sa 100 metro ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Naubos niya ang isang bahagi ng kanyang panloob na enerhiya nang harapin niya si Chester at ang iba pa. Kinuha nito ang natitirang kapangyarihan upang mapalabas ang isang napakalakas na kasanayan laban kay Lu Dongbin, ngunit hindi ito sapat upang madaig ang atake ni Lu Dongbin. Kung sabagay, ang kalaban niya ay ang sikat na Chun Yangzi. Ang bawat isa sa larangan ng digmaan ay nakanganga sa pinangyarihan at tinitigan ng masidhing tingin kay Lu Dongbin na may paggalang at pagkamangha. Makapangyarihang tunay na makapangyarihan. Ang pagkatalo ni Zhang Ju ay itinaas ang diwa ni Daryl. Si Lu Dongbin ay tunay na karapat-dapat sa kanyang titulo bilang Grandmaster ng Taoism, natalo niya ang isang tao na kasuklam-suklam kay Zhang Ju na walang kahirap-hirap. Zhang Ju, si Lu Dongbin ay nag-hover sa gitna ng hangin habang ang kanyang Taoist robe ay dahan-dahang nag-flutter mukha siyang isang celestial na nilalang. Nagpakita ako ng awa sa iyo kanina,
Inaasahan kong sapat na ito sa isang aralin para mabago mo ang iyong pag-uugali. Sa katunayan, ang Supreme Illusory Sword na itinapon ni Lu Dongbin ay naglalaman lamang ng kalahati ng orihinal na lakas nito. Kung hindi man, si Zhang Ju ay napatay agad. Si Zhang Ju ay namumutla ng walang sinabi, at ang kanyang mga mata ay damilat sa paligid dahil hindi pa siya handa na sumuko. Ang karamihan ng tao ay agad na sumabog sa isang kaguluhan dahil hindi sila nasiyahan sa kinalabasan ng laban, lalo na sina Chester, Yvette, at ang iba pa. Si Zhang Ju ay halos pumatay sa kanilang lahat at hinimok ang Siyam na mainland sa pagkawasak. Kahit na maawain si Lu Dongbin, hindi nararapat kay Zhang Ju ang kabaitan na iyon. Master Chunyang, sigaw ni Dax. Ikaw ay isang matanda mula sa sekta ng Taoist, hindi mo dapat madumihan ang iyong mga kamay sa isang kasuklam-suklam na tao. Maaari natin siyang makitungo sa halip. Isang palakol ang lumitaw sa kanyang kamay habang papalapit si Dax kay Zhang Ju. Ang kanyang mga mata ay pininturahan ng pula sa puot. Zhang Ju, ang iyong kalupitan ay walang nalalaman na hangganan. Sa halip na ipagtanggol ang Siyam na lupain laban sa pagsalakay ng Rakshasa Army, wala kang ibang naisip kundi ang iyong sariling ambisyon at sinubukan mong magbalak laban sa Union Army. Ngayon markahan ang iyong kamatayan. Si Zhang Ju ay nagsimulang pawis sa gulat at galit nang maramdaman niyang papatayin na siya ni Dax. Ang kanyang dating mayabang na kilos ay nawala ng tuluyan. Ni hindi niya ba't ang isang pilikmata sa mga banta ni Dax kung siya ay nasa buong lakas, ngunit ang mga bagay ay naiiba noon. Siya ay nagdusa ng matinding pinsala mula sa pag-atake ni Lu Dongbin, kahit isang sundalo lamang ay madaling patayin siya. Si Chester at iba pa ay walang pakialam na nakatayo habang pinapanood ang paglalahad ng eksena. Kabanata 2377. Para sa isang lalaking kasuklam-suklam tulad ni Zhang Ju, ang kamatayan lamang ang nararapat sa kanya, naisip ni Daryl na walang emosyon na mukha. Ang mga sundalo at general ng North Mona, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Marami ang nais na makagambala ngunit labis na takot ni Lu Dongbin upang sumulong. Si Zhang Ju ay lumuhod, alam niyang hindi na niya kayang ibalik ang Sid. Was yun binigyan ako ng aking sariling ambisyon. Ako ay nagkamali, mangyaring maawa ka si Zhang Ju ay walang magawa hindi niya kailanman naisip ang kanyang sarili, sa ganoong sitwasyon kung saan siya ay magiging kontrabida at mapunta sa isang mahihinang estado. Kung nasa paligid lang si Yang Jian, hindi siya dapat matakot kay Lu Dongbin. Gayunpaman, wala siya roon, kaya't hindi siya umaasa sa kahit kanino. Ngumuso si Dax sa paghamak, nilingan niya si Chang'er, na dumaan sa hangin. Anuman ang mga pangyayari, si Dax ay hindi kabilang sa kontinente ng North Mona. Hindi alintana ang mga pagkakasala ni Zhang Ju, siya pa rin ang komandante ng North Mona kontinente. Dapat magpasya si Chang'er sa kanyang kapalaran. Kaagad, lahat ng mga mata ay nakatingin kay Chang'er na may pag-asam. Ang buhay ni Zhang Ju ay nakabitin sa pagtapak, at si Chang'er lamang ang makakaligtas o makapatay sa kanya. Ang isang tao na tuso tulad ni Zhang Ju ay walang maloko. Napagtanto niya iyon, at kaya agad siyang lumingon kay Chang'er. Siya ay kumubkob at nagmakaawa sa kanya. Ang taong mapagpakumbabang ito ay narito upang batiin ang iyong pagkababae. Ang aking taos puso na humihingi ng paumanhin para sa kawalan ng loob kanina. Mangyaring maawa ka sa akin bamhantong hininga si Chang'er nang makita ang katapatan ni Zhang Ju, parang sumuko ang lalaki. Malumanay niyang sinabi, napakahusay mo, baka bumangon ka. Dahil alam mo ang iyong mga maling gawain, ay laluwas ko ang iyong buhay. Ngunit ito ang iyong huling pagkakataon. Maging matalino dito, o sa iyo ang ulo ko. Tumingin si Chang'er kay Daryl bago niya sinabi, Zhang Ju, mula sa sandaling iyon, tulungan mo si Daryl Darby at ganap na magambag sa sanhi ng pagkatalo sa tribo ng Rakshasa. Hindi ka dapat kumilos laban sa kanya. Naiintindihan ko ba tumigil ang puso ni Zhang Ju sa pagkakasunod-sunod? Nagduda siya sa tenga. Ano, gusto niya akong tulungan si Daryl Darby? Paano masusundan ng isang lalaking may aking mga talento si Daryl Darby, na isang junior lamang naisip niya sa sarili? Agad, namula ang mukha niya sa pag-aatubili. Pinagmasdan ni Chang'er ang mukha ni Zhang Ju nang may maingat na mga mata at agad na napansin ang kanyang disinclination. Bakit hindi mo ba nais na gawin ito? Inis na tanong niya. Handa ako, payag ako. Huminahon si Zhang Ju at sumimangot ng walang pagod.
Tumayo siya at lumakad papunta kay Daryl bago siya yumuko ng malalim at sinabi, "Ang aking paggalang kay Sectmaster Darby, susundin kita at sundin ang bawat order mo." Si Zhang Ju ay pinananatiling magalang ang kanyang ekspresyon, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Sinadya niyang mamuno sa Siyam na Mainland, paano siya maaaring magtrabaho sa ilalim ni Daryl. Napagpasyahan niya na magpapanggap siyang kompromiso sa ngayon at papatayin si Daryl sa tuwing magpapakita ang pagkakataon. Misteryosong ngumiti si Daryl nang walang salitang tugon. Ang paraan ng pagtingin niya kay Zhang Ju ay nagkaroon ng pag-aalala ng ibang lalaki na walang katiyakan. Siya ba ay balak na patayin ako sa pagsubok sa frame at pumatay sa kanya ng ilang beses bago iyon naisip ni Zhang Ju? Samantala, sa kabilang panig ng Chaotic Mountain Range, isang monghe ang mabilis na sumulong sa kakahuyan humigit kumulang 12 kilometro ang layo, hinailan niya ang isang napakalaking bato na dibdib sa daan. Sa isang madilim na ekspresyon, ang kanyang mga kaakit-akit na tampok ay nakamamanghang at kahit papaano ay masama sa hitsura. Ang monghe ay si Donahue. Sa katunayan, ang Donahue ay nakakuha ng higit sa 12 mga tao upang maintindihan ang mga sinaunang salita sa bato na dibdib. Pagkatapos nito, pinamamahalaang matuklasan ni Jack Trevor mula sa Mao sekta ang impormasyon tungkol sa isang nakatagong kayamanan, na maaaring maging susi sa pag-unlock ng kahon. Ang iba pang kayamanan ay matatagpuan sa tabi ng Chaotic Mountain Range. Nauudyok ng balita, agad na nagtungo si Donahue sa Chaotic Mountain Range. Gayunpaman, wala siyang nahanap sa kanyang paghahanap sa lugar na may radius na higit sa 100 kilometro. Bukod sa Raksesa at sa siyam na kampo ng militar ng syudad, ang kakahuyan na kanyang kinaroroonan ang tanging natitirang lugar upang maghanap. Kabanata 2378. Inikot ni Donahue ang buong kagubatan gamit ang bato na dibdib, ngunit wala siyang mahanap. Tulad ng siya ay medyo nabigo, natagpuan niya ang isang gumuho na yungib. Pwede bang ganun agad na itinaas ang diwa ni Donahue? Nang makita niyang nakablock ang pasukan ng yungib, hindi siya nag-atubiling ipatawag ang kanyang panloob na enerhiya at binubuo ito bago siya pumasok sa yungib. Sa katunayan, iyon ang yungib kung saan nakulong si Daryl at kung saan natagpuan niya ang Ghost Valley Sage. Hindi nagtagal bago natuklasan ni Donahue ang batong silid na ginamit ni Daryl para sa kanyang pagbubungkal. Nasa sabik ng lampas sa mga salita, maaaring sabihin ni Donahue na ang iba pang kayamanan ay dapat maitago sa paligid doon. Naglakad-lakad siya sa paligid ng silid at napagtanto na mayroong isang bagay na hindi likas sa batong plataporma sa gitna ng silid. Agad niyang sinisiyasat at natuklasan ang balon sa ilalim ng katawan ng Ghost Valley Sage at isang nakabukas na dibdib na bato na nakatago dito. Naging madilim ang ekspresyon ni Donahue sa sandaling nakita niya ang nakabukas na kahon. Siya ay naging isang hakbang na huli na, may kumuha na ng kayamanan. Tiningnan niya ang panlabas na kahon ng mga nakaukit at ang mga sinaunang salita ay tila kapareho ng mga nasa kahon na nasa kanya. Si Donahue ay tumayo sa galit ng ilang sandali, kitang-kita siya sa pagkasira. Napakalapit niya sa pagkuha ng kayamanan na naiwan ng Yellow Emperor, ngunit ang kanyang pagsisikap ay naging walang kabuluhan. Walang makakatanggap ng parehong resulta. Ilang minuto bago siya huminahon at makolekta ang kanyang saloobin. Ang taong nasa loob ng yungib ay dapat na isang taong hindi kapanipaniwala. Ang tribo ng Raksesa at ang Siyam na Mainland ay nasa gyera sa Chaotic Mountain Range. Kaya't ang taong kumuha ng kayamanan ay dapat na isang tao mula sa alinman sa mga kampong iyon. Tama, ang Siyam na kampo ng syudad muna kung gayon. Napagpasyahan niya ito. Determinado na itinago ni Donahue ang bato na dibdib at nagtungo sa direksyon ng Siyam na kampo ng hukbong bayan. Plano niyang gamitin ang kanyang disguise bilang isa sa mga alagad ni Rama upang makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa dibdib hanggat maaari. Kung wala siyang makitang anupaman, kailangan niyang maglaan ng peligro upang hanapin ito sa kampo ng Raksesa Army. Nakatitig si Daryl kay Zhang Ju habang sinabi, "Buksan mo ang iyong bibig." Ano, huminto si Zhang Ju sa kahilingan, ngunit hindi niya namalayang sumunod at binuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ginawa niya iyon, kumuha si Daryl ng isang tableta mula sa kanyang bulsa at isinalik ito sa kanyang bibig ng walang sandaling pag-aalangan. Hindi tumugon si Zhang Ju sa biglaang paggalaw, kaya't wala siyang magawa kundi lunukan ito.
Bakit ka nagulat? Si Zhang Ju at galit na galit sa katapangan ni Daryl. Tinitigan niya ang lalaki at tinanong sa nanginginig na tono, ano ang ibinigay mo sa akin? Pamilyar si Zhang Ju sa mga kasuklam-suklam na pamamaraan, kaya't likas na alam niya na kahit anong ipakain sa kanya ni Daryl, hindi ito maaaring maging mabuti. Bakit ka takot? Zhang Ju, narinig ko na gumamit ka ng parehong pamamaraan noong pinamunuan mo ang Yellow Turban Rebellion Army. Ginamit mo ito upang matiyak na mayroon kang kumpletong kontrol sa iyong mga tagasunod. Anong meron? Natatakot ka ba ngayon na ang iyong pagkakataon ay nasa pagtanggap ni Daryl? Bago ang mukha nito ay nagbago sa isang walang emosyong ekspresyon habang siya ay patuloy na sinasabi. Huwag kang mag-alala, hindi kita pinapakain ng lason o anumang masama, ang Heaven Cult Elixir lang. Sa katunayan, ang tableta na pinakain ni Daryl kay Zhang Ju ay ang Heaven Cult Elixir, ang tablet na ginamit ng Grandmaster Heaven Cult Bilon. Isang paraan upang makontrol ang kanyang mga tagasunod. Kapag natunaw na nila ang tableta, ang mga biktima ay mamamatay sa malungkot na sakit kung hindi sila bibigyan ng antidote. Iyon ay kung paano lumago ang Heaven Cult sa isang napakalaking organisasyon na ang pagkakaroon nito ay nagbanta kahit sa 6 na sekta. Heaven Cult Elixir. Si Zhang Ju ay agad na nabasa sa kanyang sariling pawis habang nagpupumilit na tumayo ng tuwid sa pagbanggit ng tableta. Si Zhang Ju ay may kasanayan din sa Art of Elixir at sa makatuwid ay pamilyar sa Heaven Cult Elixir. Tumulo ang pawis sa kanyang baba habang sinusubukan niyang maunawaan ang sitwasyon, ang puso niya ay mabigat sa pagkabigo at takot. Damn you, Daryl Darby. Sa palagay niya ay susubukan kong ipagkanulo siya, at sa gayon ay binabantaan niya ako na isumite sa tableta na iyon, naisip niya. Kabanata 2379. Biro ni Daryl habang pinag-aaralan ang ekspresyon ni Zhang Ju at sinabing, hindi sa ayaw kong maniwala sa iyo, ngunit maging tapat tayo rito. Kung ano ang nagawa mo sa ngayon ay talagang mahirap gawin ito. Hanggat nakatuon ka sa pagtulong sa akin sa aming pagtatanggol laban sa tribo ng Raksasa, ipinapangako kong makukuha mo ang antidote sa oras. Naiintindihan ba ako? Naiintindihan, tumanggo si Zhang Ju nang walang pag-aalangan. Hindi siya maglakas loob na sabihin kung hindi man sa kanyang mga pangyayari. Si Zhang Ju ay maaaring maging isang master sa Art of Elixir, ngunit ang recipe ng Heaven Cult Elixir ay isang bagay na hindi niya nagawang makuha ang kanyang mga kamay sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Cult Elixir ay ang lihim na lihim ng Heaven Cult mula pa noong mga taon. Nanginginig si Zhang Ju habang nakalarawan niya ang kanyang sarili na namamatay ng malungkot ng walang antidote. Ang karamihan ng tao ay napanganga sa biglaang pagbago ng mga kaganapan, at sa gitna nila, Chester, Yvette, Chang-er, at iba pa ay may labis na nasiyahan. Tumingin sila kay Daryl na may pag-aproba sa kanilang mga mata. Si Zhang Ju ay tulad ng isang ligaw na kabayo. Walang paraan upang malaman kung tiyak na tinanggap niya ang kanyang parusa. Ang diskarte ni Daryl sa pakikitungo sa kanya ay pinakaangkop. Lady Chang-er, hinirang mo si Zhang Ju upang tulungan ako, ngunit hindi mo ba haantong ang hilagang Mono Army upang laban sa tribo ng Raksasa sa amin? Ngumisi si Daryl at nagtanong habang nakaharap kay Chang-er. Ang lahat ng mga mata ay nagtipon ulit kay Chang-er. Sa katunayan, bilang asawa ni Emperor Hao Yi, ang sikat na Lady Chang-er ay may mga koneksyon sa buong mundo. Ang isang salita mula sa kanya ay sapat na upang tipunin ang lahat ng mga puwersa sa Siyam na Mainland upang hikayatin ang mas mahusay na koordinasyon. Mahinang ngumiti si Chang-er nang mapagtanto niya na lahat ay nakatingin sa kanya at sinabing, ginugol ko rin ang sobrang oras ng Mach H sa sekta ni Chun Yangzi at tuluyan na akong nasanay sa kapayapaan doon. Hindi ko kayang makita ang dugo at mas mahaba pa ang mga hidwaan. Bukod sa, halos hindi ako nagtaglay ng kasanayang mamuno sa isang hukbo. Huminto si Chang-er upang pag-aralan si Daryl bago siya lumipat sa isang mas seryosong tono. Daryl Darby, nagtataglay ka ng kakaibang talento. Hindi ka lang bihasa sa panitikan at martial art, ngunit may kakayahan ka rin pagdating sa mga diskarte sa militar. Walang ibang tao ang karapat-dapat na pamunuan ang Siyam na Lupain laban sa aming mga kaaway kundi ikaw. Pinuno ng katapatan at pagpapahalaga ang kaakit-akit na mga tampok ni Chang-er. Mababa ang tingin niya kay Daryl, ngunit pagkatapos niyang makilala siya, napagtanto niya na kahit na siya ay maging masungit sa lahat ng oras, palagi siyang dumaan at naghahanap ng paraan upang maiikot ang mga pangyayari sa tuwing at saan man siya kailangan.
Ang isang taong may talento tulad ni Daryl Darby ay tunay na isang bihirang hiya sa buong Siyam na mainland. Napakamot ng ulo si Daryl sa kahihiyan matapos siyang purihin ni Chang'e sa harap ng napakaraming tao. May talento ba talaga ako, naisip niya? Warrior ng North Mona Army, sundin ang aking order. Ang ekspresyon ni Chang'e ay mukhang marangal habang kinakausap ang daan-daang libong mga sundalo bago siya. Mula ngayon pasulong, tulad ng inaasahan mula sa Zhangju, kailangan mong tulungan si Daryl Darby sa darating na digmaan laban sa tribo ng Rakshasa. Sundin ang kanyang bawat order na may ganap na katapatan, ang insubordination ay hindi matitiis. Malamig na pagsasalita niya na may hindi mapag-aalinlangan ng autoridad. Oo, ang mga general ay tumingin sa bawat isa ng may pag-aatubili bago sila tumugon ng may paggalang. Nag-aatubili pa rin silang sundin ang mga utos ni Chang'e. Pagkatapos ng lahat, ang bagay sa pagkamatay ni Emperor Hou Yi ay hindi pa nalulutas, at siya pa rin ang pinakamalaking hinala. Gayunpaman, nawawala pa rin si Yang Jian, at si Zhang Ju ay nagsumite ng kanyang sarili kay Daryl. Kung tutulan nila ang utos na iyon, malamang na sila ay papatayin para sa pagtatalo. Oo. Daan-daang libo ng mga sundalong hilagang muna ang sumunod na magkakasabay, ang kanilang tinig ay malakas at malinaw. Pagkatapos ay lumingon sila kay Daryl at sinabi, pagbati kay Sectmaster Darby. Napatulala si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya. Kalahating oras ang nakalipas, nag-alala siya tungkol sa kung paano niya hahawakan ang pag-atake mula sa North Mona Army. Pagkatapos, sila ay naging mga sakop niya. Namangha pa rin siya nang yumuko siya kay Chang'e at sinabi, salamat, Lady Chang'e, sa pagtitiwala mo sa akin. Nakangiting tumanggo si Chang'e at sinabing, ipagdarasal ko ang tagumpay mo sa pagtatanggol sa Nine Mainland laban sa tribo ng Rakshasa. Aalis na kami ni Master Chunyang. Naghihintay kami ng mabuting balita ng iyong tagumpay. Plano ni Lu Dongbi na manatili at tumulong, ngunit sa hilagang Mona Army sa ilalim ng utos ni Daryl, hindi na dapat magkaroon ng karagdagang panloob na salungatan. Sa lahat ng mga pusong nagkakaisa bilang isa, tiyak na magtatagumpay silang talunin ang tribo ng Rakshasa, at sa makatuwid, wala nang anumang partikular na dahilan upang manatili si Lu Dongbin. Tumango sa kanila si Daryl. Nang walang ibang salita, sina Chang'e at Lu Dongbin ay lumipad, nawala sila sa dikalayuan sa isang iglap ng isang mata. Kabanata 2400. Si Chester at ang iba pa ay agad na kumalas mula sa kanilang paunang pagkabigla at nagsigawan sa labis na kaguluhan. Ang North Mona Army ay sumali sa kanila, at ang kanilang mga alalahanin sa isang digmaang sibil ay natanggal. Natutuwa sila sapagkat sa wakas ay nakatuon ang pansin sa kanilang totoong kaaway, ang tribo ng Rakshasa. Ngumiti din si Daryl mula sa tainga hanggang tainga nang mabilis siyang gumawa ng pagsasaayos upang pagsamahin ang kampo ng North Mona Army sa kanilang kampo. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na bumalik sa kanilang tent upang magpahinga. Ang mga nakaraang labanan ay nagdulot ng matinding pinsala, at kailangan nilang gumaling bago nila planuhin ang kanilang mga diskarte laban sa tribo ng Rakshasa. Kapag naayos na ang lahat, babalik na si Daryl sa kanyang tent para sa isang nararapat na pahinga nang makita ng isang sundalo ang isang anino na nagkukubli sa labas ng mga kampo. Tumawag siya, sino ang naroon kasabay nito? Ang lahat ay lumingon at itinoon ang kanilang pansin sa direksyon kung saan namataan ang anino. Isang figure na dahan-daang lumapit mula sa dilim, ang kanyang kalbo na ulo ay tumayo, at ang pagkapagod ay nakahiga sa ibabaw ng kanyang mga anggulong tampok. Ito ay si Donahue. Natigilan si Daryl at ang iba pa nang makita ang biglang paglitaw ni Donahue. Hindi ba iyon ang alagad ni Master Rama, si Vic Ara? Ilang araw na siyang nawawala. Si Daryl, Quincy, Parker, at ilang iba pa ay nagpadala ng ilan sa kanilang mga alagad upang siyasatin ang sitwasyon sa Chaotep Mountain Range. Ang lalaking iyon ay napili bilang taong namamahala upang mamuno sa daan, ngunit wala nang bumalik mula noon. Naturally, hindi pa mapagtanto ni Daryl at nang iba pa na ang monghe ay si Donahue. Vic Ara, tuwang-tuwa si Rama sa kanyang pagmamadali at sinabing, nasaan ka na, nasaan ang iba na kasama mo, anong nangyari? Guru, nagsisisi namang sumagot si Donahue, nahihiya ako. Naglalakbay ako sa karagatan kasama ang mga disipulo ng iba pang mga sekta nang makaharap kami ng bagyo. Ang lahat ay patay maliban sa akin,
ngunit hindi ako naglakas loob na kalimutan ang krisis dito sa Chaotec Mountain Range. Kaya't nagpumiglas akong bumalik dito. Huminto si Donahue upang tumingin kay Daryl at sa iba pa bago niya sinabi, ang taos-puso kong humihingi ng paumanhin. Ang aking pagiging walang kakayahan ay nabigo sa lahat. Ano, nasa ilalim sila ng dagat si Daryl, Quincy, at iba pa ay naramdaman na lumubog ang kanilang puso ngunit nakiramay sa kanilang nakikita ang katapatan sa tono ni Donahue. Maliit na guro, sinubukan mo ang iyong makakaya, huwag masyadong matigas sa sarili mo. Sa katunayan, bukod, bahagyang responsable kami sa hindi ito pag-iisipan din. Oo, huwag kang masyadong mapataob, Little Master. Bumantong hininga sila at nagsalita upang aliwin ang kawawang alagad. Nang pinatawad siya ni Daryl at ng iba pa, ang kaluwagan at pasasalamat ay lumabas mula sa ekspresyon ni Donahue habang siya ay nanunuya sa loob. Isang bangkos ng mga moron. Wala silang ideya na pinaglalaroan ngayon. Ako ang pumatay sa bawat huli sa kanilang mga alagad, at narito nila ako inaaliw, naisip niya. Master Rama, sumulong si Daryl na may banayad ng ngiti at sinabi, ang alagad mo ay dapat na dumaan sa impyerno. Mangyaring dalhin siya sa gitnang tolda upang makapagpahinga. Ihahanda ko sa aking mga kalalakihan ang isang maiinit na tubig at inumin upang matiyak na komportable siya. Ang mga tungkulin ni Rama at ng Hidden Spirit Temple ay mahalaga sa nangyari sa Chaotec Mountain Range. Ang Nine Mainland ay hindi maaaring mag-set up ng mga panlaban sa oras kung hindi dahil sa kanila. Sa makatuwid, dapat nilang tretuhin ng maingat ang kanilang mga alagad. Napakabait mo, Sectmaster Darby, marahang ngumiti si Rama bago siya lumingon patungo kay Donahue at sinabi, halika at pasalamatan si Sectmaster Darby. Salamat sa iyong kabaitan, Sectmaster Darby. Gumalang nang may paggalang si Donahue. Kahit na ang kanyang puso ay puno ng masasamang intensyon, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling nagpapasalamat. Daryl Darby, kasalanan mo na kailangan kong dumaan ng napakarami. Pupunta ako para sa iyong ulo unang bagay kapag nahanap ko ang kayamanan ng Yellow Emperor.